Nakita na naman akong trending online kaya napa-order ako dito. Isa po itong portable soldering iron. So it means po no, rechargeable po siya. Magandang gamitin ito para sa mga electronics, sa mga nagdi-DIY kagaya ko. So napaka-importante kasi ng ganitong klaseng portable soldering iron in case na mag-brown out. So tara buksan natin yung portable soldering iron. Pag nag-order pala kayo nito, galing pa po itong China. So within the box, meron siyang kasamang charging cable na Type-C, yung kanyang tip, at saka yung portable soldering iron mismo. I-install ko lang dito yung kanyang tip. Ingat lang kayo sa paggamit nito, ilayo po ninyo ito sa mga bata na hindi po nila mahawakan. Pag once po na napindot po ninyo yung kanyang power button, is automatic po yan na iinit agad. So press po tayo sa power button. So ayan, meron siyang 2.7, 3.4, at saka 4.2. So kada click po ninyo habang tumataas yung voltahe po dito, mas umiinit din yung soldering iron na ito. Sobrang init na ng soldering iron na ito. So ngayon, bali susubukan natin ito pang soldering kung kayang-kayang magtunaw ng LED. So i-maximize po natin para mas malakas yung init. So yung kagandahan din dito, pag na-lowbat po siya, habang nakakonect siya dito sa kanyang charging port, kahit na china-charge po ninyo, is gumagana pa rin yung soldering iron na ito. Makikita po ninyo, napakabilis lamang po niyang tumunaw. Ayan. Astig. So yung init po niya, parang gumagamit lang din kayo dito ng mga 30 to 40 watt soldering iron na disaksak. Ayan. Lakas ng init po niya. Kahit na 4.2 volts po siya, lakas ng init. Ayan. Yun nga yung ating test po dito sa ating portable soldering iron na ito. So kung naghahanap kayo ng mga ganitong klaseng pang DIY na mga portable soldering iron, pakiclick lamang yung ating yellow basket.